Magandang araw sa inyong lahat mga anak at pati na rin kayong mga magulang na patuloy na gumagabay at nagmamahal sa inyong mga anak. Mga anak, sa araw na ito, ang aking kwento ay tungkol sa isang kaibigan na madamot o makasarili. Ano kaya ang nangyari sa kaibigang ito sa kanyang pagiging madamot? Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Isang araw, si Mouse Deer at si Bear ay nagpapahinga sa napakaluwang na lugar ng mga puno. Ano ba yan? Ang tagal namang dumating ni Elepante. Kanina pati naghihintay dito. Nawawala ng pasensya ko Ang sabi ni Bear. Ang sagot naman ni Mouse Deer ay, Bear, magtiyaga lang tayo. Mamaya, darating na si Elepante. Diba? Pinangako niya na darating siya. Malapit nang mawalang aking tiyaga. Kanina pa tayo naghihintay dito kay Elepante. Gusto ko nang lumangoy sa may talon. Kasi si Bear, si Mouse Deer at si Elepante ay may planong pumunta sa ilog para mag-swimming dahil meron doon ang waterfalls na kung saan hindi malayo sa kanilang mga tahanan. Makalipas ng ilang minuto, dumating si Elepante at meron siyang mga daladalang napakaraming prutas. Hello! Kumusta kayong dalawa? Ang tanong ni Elepante. Okay lang kami, Elepante. Ang sabi naman ni Mouse Deer. Pasensya na kayo at nahuli ako. Kasi nung mapunta na ako dito, may nakita akong maraming prutas Tignan ninyo nandito sa ibabaw ng aking trunk. Naisip ko na kukunin kong mga ito para ito ang ating kakainin habang tayo ay nagsiswimming. Wow! Ang galing mo naman, Elepante! Hindi namin lubos akalain na may dala kang mga prutas. Wow! Ang sarap nito! Ang sabi naman ni Bear. At tinulungan niya si Elepante para buhatin ang mga prutas. Ang sabi naman ni Mouse Deer, tignan mo, Bear, dahil sa iyong pagtsatsaga sa paghihintay kay Elepante, meron tayong prutas na kakainin. O sige na, pupunta na tayo doon sa river na may waterfalls. At pumunta nga yung tatlong magkakaibigan sa ilog na may waterfalls. Pagdating nila doon, meron palang isang monkey na nagsiselos o naiinggit sa kanilang tatlo. At ito ang kanyang sinabi. Mukhang magsiswimming sila sa ilog. Hindi pwede. Sa akin lang yan. Ako ang naunang nakakita sa ilog na yan. Alam ko na. Tuturuan ko sila ng lesson. Dapat umalis sila dito kasi akin lang yan. Akin lang yan. Ang sabi ni Monkey. At nakita ni Elepante, ni Mouse Deer at Bear ang napakagandang waterfalls. Wow!
ganda-ganda naman dito. Ang sarap mag-swimming. Ang sabi ni Mouse Deer. Yan ang nilikha ng Diyos na laging maganda. Ang sabi naman ni Elepante. At silang tatlo ay umupo habang tinitignan ang napakagandang lugar. Habang sila ay naghahanda para sa kanilang pagsiswimming. Nung sila ay nakapaghanda na, naunang lumangoy si Bear. Wow! Ang ganda-ganda naman dito! Ang sarap lumangoy! Ang sabi ni Bear. Ako naman nang susunod na lalangoy, kaibigang Bear. Gagayahin kita. At ang susunod na sanang lalangoy ay si Elepante. Ako din! Ako na ay magsiswimming! Pero nung tatalon na si Elepante, biglang may nahulog na isang matabang kahoy. At nagulat si Elepante. Aray! Ano yun? Ang sakit-sakit naman! Umiiyak si Elepante. Ang sakit-sakit naman yun! Si Mouse Deer at saka si Bear ay nagulat din sila. Anong nangyari kay Elepante? Bakit? Takot ba siya sa tubig? Ang tanong ni Mouse Deer. Hindi Magaling siyang lumangoy. Kahit malalim pa tong ilog, marunong siyang lumangoy. Ang sabi naman ni Bear. Hindi! May mali! May mali sa nangyari! Sabi ni Elepante. Parang may nang bato sa akin ng matabang kahoy. At bigla nilang nakita si Monkey. Sumisigaw siya. Hay! Kayong tatlo! Hindi kayo pwedeng lumangoy dito! Ako ang bato sa inyo ng mga kahoy sapagkat ayaw kong lumangoy kayo. Lumayas kayo dito. Hindi sa inyo yan. Sa akin yan. Lumayas kayo dito. Ang sabi naman ni Mouse Deer, bakit niya nagawa yan? Pareho lang tayo na nilikha ng Diyos para mag-swimming dito. Bakit ganyan si Monkey? Umalis kayo dito! Hindi ko kayo kailangan dito! Hindi kayo pwedeng lumangoy dito! Sa akin lang niyang ilog! Lumayas kayo! Patuloy na nambabato si Monkey ng mga pira-pirasong kahoy. Siya ay madamot. Siya ay makasarili. Ang sabi ni Mouse Deer, alam mo, Monkey, ang ilog na to ay para sa atin lahat. Bigay ito ng Diyos sa atin. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin. At tayong apat, sabay-sabay tayong magsiswimming. Hindi! Ayaw ko! Sa akin ang lugar na to. Kung gusto ninyong mag-swimming, doon kayo sa ibang lugar. Doon kayo mag-swimming. Lumayas kayo dito! Habang siya ay nambabato ng mga pira-pirasong kahoy, siya naman ay nagsasalita ng masakit kay Bear, kay Mouse Deer, at kay Elepante. Kaya, ang ginawa na lang ni Elepante,
ni Mouse Deer at ni Bear, sila ay umalis. Hayaan nyo na siya. Masyado siyang makasarili at madamot. Tara na, maghanap na lang tayo ng ibang lugar na pwede nating pagswimmingan o lumangoy. Ang sabi naman ni Elepante. Bakit siya ganun? Makasarili siya. Madamot siya. Pagkatapos, hindi nila namalayan, si Monkey ay mahuhulog sa kahoy na kung saan doon siya nakapwesto. Bigla silang may narinig na ganito. Krak, krak, krak. Ah! Mahalaga ka! Mahalaga ka! At nahulog si Monkey sa may ilog dahil naputol yung kahoy na kinalalagyan niya. Tulungan niya ako! Tulungan niya ako! Hindi ako marunong lumangoy! Tulungan niyo ako! Ang sigaw ni Monkey na nagwe-wave pa yung kanyang mga kamay. Kawawang Monkey. Walang gustong tumulong sa kanya. Ang sabi ni Bear. Pero si Elepante ay sadyang mabuting kaibigan. Anong ginawa ni Elepante? Niligtas niya si Monkey gamit ang kanyang mahabang trunk. At nailigtas si Monkey. At dahil sa kanyang hiya, siya ay napayuko at umiiyak. Ang sabi niya, Elepante, salamat sa iyo kasi tinulungan mo ako. Bear, Mouse Deer, Elepante, sorry sa inyong tatlo kasi naging madamot ako. Niyakap ng niyakap ni Monkey si Elepante habang siya ay umiiyak na humihingi ng sorry. Alam ko, ayaw ni Jesus na maging madamot ako at makasarili, pero ginawa ko pa rin. Sorry mga kaibigan, sana mapatawad niyo ako. Ang sabi naman ni Elepante, Pinapatawad ka na namin, Monkey. Magmula ngayon at sa susunod pang mga araw, magkakaibigan na tayo. Kaibigan ka na namin. ang sabi ni Elepante. At ang apat na mga animals na si Mouse Deer, Bear, Elephant at Monkey ay masayang masaya na nag-swimming sa river na may waterfalls. Sila ay magkakaibigan na at wala nang madamot at wala nang makasarili. Ito ang kwento natin sa araw na ito, mga anak. Minsan o kaya kadalasan, nakakakitaan natin ang ating mga anak na sila ay madamot o kaya ay makasarili. Ito po ang mga suggestions ko na pwede niyong gawin para itama ang kanilang pagiging madamot o selfish. Ito yung mga creative corrections na pwede ninyong gamitin. Kapag nakita ninyo ang mga anak ninyo na naging madamot o kaya makasarili. First,
make her or his hands full of anything like foods, toys, or clothes. Ang nasa akin dito ay tinapay. Sabihin nyo sa inyong anak na open her or his hands at lalagyan nyo ng tinapay ang kanyang kamay. Second, itong mga tinapay na ito, isi-share nila sa mga bata na nasa labas ng inyong tahanan. Dapat ang tinapay na ito ay mauubos sa kanilang mga kamay. Ibig sabihin, babalik sila sa bahay ninyo na wala ng laman ang kanilang mga kamay. Kung wala naman kayong tinapay, pwede ang toys o kaya clothes. Ito po ang first na pwede nyong gawin sa inyong mga anak. Second, bigyan nyo siya ng tinapay or anything na madaling masira. Kunwari itong tinapay na ito ay madaling masira. O anak, ilalagay natin ito sa iyong kamay. Ito ay ayaw mong i-share. O kaya, ayaw mong mawala sa iyong kamay. Kaya dapat, higpitan mo lang ang paghawak ng tinapay na ito. Kasi, ayaw mong ibigay Ganyan, higpitan mo, higpitan. Ganyan ka ng 2 minutes. Higpitan mong hawakan yung tinapay na malambot. Pagkatapos ng 2 minutes, open mo yung kanyang kamay. Ano ang nangyari sa tinapay? Ito ay nasira. Siyempre, yung anak mo ayaw na niyang kainin yung tinapay na sira-sira. Ang pangatlo, mga magulang, punuin ninyo ng tinapay o kaya toys ang kanyang mga kamay. At sasabihin nyo sa kanya na yung mga yon ay doon lang sa kamay niya. Hindi niya i-share kahit kanino. Ang mga tinapay o ang mga toys, sa kamay lang niya 2 to 5 minutes. Tignan natin kung ano ang mararamdaman ng inyong mga anak. So, mga magulang, pagkatapos nyong ipagawa ang tatlong yon sa inyong mga anak, pag-uusapan ninyo kung ano yung naintindihan niya at kung ano yung interpretasyon niya sa pinagawa ninyo. Hayaan nyo silang magsalita, magbahagi ng kanilang nararamdaman at ano yung nasa isip nila sa pinagawa ninyo. Dahil dito, nagiging critical thinker ang mga anak natin. Mag-iisip silang mabuti kung ano yung pinagawa ninyo. At dahil dyan, sila ay makakapagbuo ng idea o prinsipyo na pwede nilang gawin para maiwasan ang pagiging madamot o pagiging makasarili. So ito po ang pwede ninyong sabihin sa kanila. Pagkatapos silang magbahagi ng kanilang nararamdaman at mga ideya tungkol sa pinagawa ninyo, ito naman ang pwede ninyong sabihin sa kanila. Una, yung kamay
na nilagyan ninyo ng maraming tinapay at isinare nila sa mga bata sa labas ng inyong tahanan, pagbalik nila sa bahay, wala nang laman ang kanilang kamay. Anong mangyayari? Siyempre, dudublihin ninyo ang ilalagay sa kanilang mga kamay. Ibig sabihin, mga anak, kapag ikaw ay nagbigay sa ibang tao o sa mga nangangailangan, ibabalik yan ng Diyos ng mas madami. Kasi yung kamay mo, wala nang laman. Kasi nag-share ka. So, yung kamay na yan, ibibigay ulit ng Diyos ang maraming tinapay. Kasi wala nang laman. Kaya, ibibigay ninyo ang maraming tinapay sa kanyang kamay. Kung pwede, dublihin ninyo ang ibibigay ninyo sa inyong mga anak. Dahil dito, ma-internalize ng mga anak ninyo na the more she or he gives or shares to other people, the more he or she will receive blessings from God. Yung isa naman kanina, yung pilit niyang tinatago sa kamay niya kung anong meron siya, ito ay masisira. Ibig sabihin, mga anak, o mga magulang, dapat ma-internalize ng inyong mga anak na kapag tinatago mo o ayaw mong bitawan kung anong meron sa'yo na kailangan ng iba, ito ay masisira. Mawawala ang kanyang halaga. Yung pangatlo naman na punong-puno ng tinapay ang kanyang kamay at ayaw niyang i-share sa iba, ganyan lang siya, hindi ito madadagdagan. Kasi wala nang paglalagyan si mami o kaya si mama. Ito, iparanas nyo sa inyong mga anak para malaman niya na kapag ang mga tinapay o mga toys na nasa kamay niya na madami ay hindi niya sinishare, hindi ito madadagdagan. Kasi wala nang paglalagyan ni mami o kaya ni mama o kaya ni daddy o kaya ni papa. Kapag ginawa natin ang mga yan, mga magulang, maiisip o ma-internalize ng mga bata ang magbigay, hindi maging madamot o makasarili. Doon niya malalaman na kapag nagbibigay siya, ito ay ibabalik ng Diyos ng mas madami. At ang huli, ano yung pwedeng Bible verse na pwede ninyong sabihin sa mga anak ninyo? Kapag ito'y binanggit ninyo sa mga anak ninyo, kunin ninyo ang inyong mga Biblia at ipapakita ninyo sa inyong mga anak. Para alam nila na yung sinasabi ninyo ay galing sa Biblia, yung aklat ni Jesus. At ito po ang ating memory verse for today's creative correction. Mga magulang, kung ating babanggitin ang ating Bible verse sa araw na ito, ipapakita natin ang ating Biblia sa mga anak natin para alam nila na yung sasabihin ninyo ay galing sa Biblia na aklat ni Jesus para mas malakas ang impact sa kanila. At babasahin ninyo ang verse na ito. O anak, ang ating verse ngayon na sinasabi ni Jesus na gagawin mo ay matatagpuan sa Lucas 6, versikulo 38a. Magbigay kayo at
kayo'y bibigyan ng Diyos. Mustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo ng Diyos. Ito ang pwede ninyong basahin sa inyong mga anak. Kagaya ng punong-puno ang kamay nila ng tinapay o kaya toys. Mga magulang, lagi niyong tandaan na kapag tayo ay nagko-correct o itinatama natin ang mga anak natin creatively, don't forget the Bible. Dahil ito ang pinaka-importante para alam ng mga bata na ang sinasabi ninyo ay nanggaling kay Jesus, hindi galing sa inyo. Okay mga magulang? Salamat at naway hindi kayo magsasawang itama ang inyong mga anak kasama ang Diyos. Salamat at ang Diyos ang magpala sa ating lahat. I've got the joy, 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 joy